At ngayon, makakatunghay ulit tayo ng panibagong kwento na pagbibidahan ng ating binatang bida na si Alex, sa kung saan makakapulot siya ng aral sa mga lugar kung saan siya ay mapapadpad. Siya ay bibigyan ng aral sa kung paano pahahalagahan ang ating komunidad at ang mga bumubuo ng komunidad. Kasama na dito ang mga salik na nakakaapekto sa pagsama ng mga tao sa komunidad. Sita ka naman po ka namin. Anong part ang gusto mo? Kayo, bahala. Kahit ano. Ano kasi gagawa kami sa library? Sasama ka ba? Bigay niyo lang sa akin yung gagawin. Tapos sabay ko lang ng gagawin. Kung okay lang sa'yo. Sige. Guys, alam mo, hirap na ba yung gumawa kapag bukas na? Legit. Baka madilig yun. Naka-airpods na mo. Bakit mo lang ito? Hindi, hindi mahal. Hindi ba yun? Mahirap lang mo nang gumawa. Sabi mo, sige. Pati kasama na. Ayaw ka. Introvert lang eh. Umpisan ko na nga research namin. About saan nga yun? The human person in the society. Ano ba to? So kailangan namin mag-research about the different forms of the society. Ano ba tong mga hunting pastoral horticulture na to? Basta, mamaya ko na nga gawin to. Makapagligpit na nga muna. Hala, ako na lang pala dito, mag-isa. Labas na nga muna ako, makapaglakad-lakad na lang muna. Takang-taka si Alex sa nangyayari. Gulong-gulo siyang naglalakad sa kagubatan. Di niya nakasanayan at sa kanyang paglalakbay na gagawin, ay dito niya mapapagtanto ang mga aral na imumulat sa kanya ng mundong kanyang ginagalawan. Makakasagupan ng ating bidang lalaki na si Alex ang isang tribo na namumuhay sa kagubatan, kasama ng mga mababangis na hayop kung saan tinutumpok ang kahalagahan ng pagkakaisa. Grabe, sobrang hirap pala ng buhay ng mga ninuno natin. Sila pa mismo ang kumukuha at pumapatay ng kakainin. Sobrang layo sa aking kinagisnan na ilalapag na lang sa harap ko ang kakainin. At iba't iba din ang nakagawian o norms ngayon na dapat babae na ang gagawa ng pagluluto at pag-intindi ng kanilang kakainin ng kanilang pamilya. Sa pangyayaring ito, dito ipinapakita kung ano ang pinakang una at pinakang simpleng uri ng komunidad. Makikita din dito kung paano nakakaapekto ang mga kasanayan ng tao sa ating buhay. So ganito pala ang pag-aalaga ng hayop. Akala ko, basta-basta na lang silang kakainin at hindi na aalagaan. Ibang-iba pala talaga ang mundo. Ito pala ang bagay na hindi ko nabigyan pansin. Hindi ko alam na sa pagpunta ko dito sa mundong ito ay makikita ko kung gaano katagal maging kanin ng palay na isusubo ko na lang sa araw-araw na walang kahirap-hirap. Nagpapakakuba-kuba ang mga tao para lang maputi ang palay, pawisan at mga pagod. Nakasanayang magtrabaho buong araw nang walang tigil. Ay nako, kung may magagawa lang ako tungkol dito, gagawin ko. Makikita ng ating bidang lalaki ang mga pagtrato ng mga namamahala sa lupain at mga tagasunod dito. Alam mo, wala ka talagang silbi. Nakikita mo pinamamahalaan mo? Sila lahat! Sila lahat! Umupo ka, lumuhod ka sa akin. Wala ka talagang silbi! Wala kang silbi! Tama na po! Tama na po ang pang-aabuso sa kanya. Nakikita po bang nahihirapan na si Ali? At sino ka ba sa tingin mo, iyo? Ako po ay isang mamamayan at alam ko po ang tama at mali. Hindi mo alam ang tama at mali. Nasa akin ang pera. Nasa akin ang lahat. At ako ang namumuno dito sa lupain ito. Hindi niyo po ba alam ang batas?
maaari po kayong makulong dahil sa pang-abuso sa kanya. Musmus ka pa lamang iyo at hindi mo alam ang batas. Basta nasa iyo ang pera mo, mapagalaw mo ang lahat. Umalis ka rito! Alis! Sige na iyo, umalis ka na, ako nang bahala dito. Okay ka lang po ba? Sige na, umalis ka rito! Mangmang ka talaga, mangmang! Patawad po. Grabe naman yung matandang yun. Ganito ba talaga sa society nito? Masasaksihan na ng ating bidang lalaki ang pagbabago ng ating komunidad sa paghalo ng bagong teknolohiya. Siraan po kasi ako eh. Sorry, miss. Hindi ko po alam po kung anong gagawin dito. Oh? Yung marunong guys. Baka may kakilala ka po. Kuya, pwede po bang patulong? Oo, sige. Madali lang yan. Nasiraan po kasi ako eh. Hindi ko po alam. Alam ko pera. Saan niyo po ba may natutunan? Pinapag-aralan kasi namin yan sa CCN. Madali lang yan. Ano po bang gamit ng talaga? Meron naman dito mga gamit mo. Parang Grabe. Di ako marunong nun ah. Nakakahiya. Gusto ko pa naman tumulong. Kaso wala akong alam sa mga ganun. Buti na lang dumating si kuya. Galing talaga ng sensya ngayon ah. Masasaksihan na ng ating bidang lalaki ang pagbabago ng ating komunidad sa paghalo ng bagong teknolohiya. Hi ma, kamusta kayo dyan? Okay lang. Ikaw na. Okay lang po, nakaka-cope up kahit mag-isa. Okay lang po magamit ko ngayon. So ito naman ang Post-Industrial Society. Ang galing. Ito pala ang society na kinaroroonan ko. Ngunit may maganda at hindi magandang palang dulot ang gadgets at internet dito sa virtual society. Nagiging virtual na rin ang mga samahan ng tao. Maaring nakakatulong ito sa magpamilya na malalayo sa isa't isa upang mag-usap. Napapalayo naman ito sa loob ng ilan dahil sa pagka-addict at nasosobrahan ng gamit ng internet. Ano nangyari? Sakit ng ulo ko. Panaginip lang ba yun? Bakit andito ako ulit? Sa ating buhay, nahuhubog ng society ang ating attitudes, beliefs, morals, ideas sa kabuuan. Sa madaling salita, nahuhubog nito ang personality ng isang tao. Naaapektuhan nito ang ating values kung saan ating nalalaman kung ano ang tama at mali. Pati na rin ng mga dapat at hindi dapat. Hindi ko alam kung bakit ako napadpad doon at nakaranas ng iba't ibang society. Maaring panaginip lamang iyon, ngunit makatotohanan at makabuluhan ang naiwan nitong aral sa akin. Pinatupad sumamang maglakbay patungo sa luka na ang hangin.